10:00 na ng gabi nang umuwi si Catalea sa kanilang mansyon. Sumama pa siya sa mansyon ng Stanford bago umuwi. Nagpasya siya na sa kwarto niya na muna siya matutulog. She misses her room so much. Ganito siguro kapag single, sariling kwarto lang ang namimiss. Total ang sabi ni Levi 10:00 ng umaga pa raw ang lakad nito bukas. Pupunta kasi sila sa probinsya ng Aurora sa pinapatayong commercial building ng mga Stanford. Isang linggo silang mananatili sa probinsya, kaya bago pa man umalis, umuwi na muna siya at kakamustahin ang kanyang kwarto na mahal niya, next to Levi Nathaniel. Ang parents niya nasa abroad. They are on a tour. Ganito ang kanyang mga magulang kapag anibersary ng kasal ng mga ito. Umakyat siya papunta sa kanyang kwarto na makita ang isang pamilyar na anino na papasok sa kwarto ng kanilang maid. Fuck that asshole. Mura niya at lumapit sa kwarto ni Tanya. Nilapit sa pintuan ng kanyang isang tenga. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa narinig na maungol at talinghing sa loob ng kwarto. My God! Ilang beses na niyang sinabihan ng katulong nila na mag-ingat sa kuya niya, pero sadyang nahulog pa rin to sa diskarte ng isang Johnson. Kung alam lang ni Tanya kung gaano ka-playboy ang amo nito. Paano ba naman? Ang katulong nila mukhang isang among prinsesa na may lahing banyaga. Tanya is just 18 at napakabata pa nito para magpaloko sa kuya niya. She cannot blame her kung bumigay man ito. She knows her brother well. Dumiretso na lang siya sa kanyang kwarto. She took a hot shower then humiga na sa kanyang kama na namiss niya na sobra. Unti-unti na siyang nilalaman ng antok nang biglang may notification siyang natanggap sa kanyang SSS. It's from Samara. Kinakamusta siya nito at tinatanong kung kailan sila magka-hangout. Nireply na lang niya ang kaibigan na pabalik na lamang niya galing probinsya. Ibabalik na sana niya ang kanyang cellphone sa bedside table nang bigla itong tumunog. Hello, Levi baby? Miss mo na ba ako kaya ka napatawag? Lihim siyang natuwa dahil 11 na nang tumawag to sa kanya. Baka naman napagtanto nito na in love din to sa kanya. Nasaan ka na ba? Wala ka bang balak magpaalam sa amo mo kapag aalis ka? Ganyan ka ba talaga, Catalea? Biglang susulpot at biglang mawawala. Sa tono ng pananalita ng binata, alam niyang inis na inis ito. Nagtataka siya sa biglaang mood swings ng binata, daig pa nitong dalagang may regla kapag sinusumpong. Hey, dahan-dahan naman. Nandyan ang kanang kamay ko si Brandon. Siya na munang papalit sa akin ngayong gabi. Bukas na lang ko babalik para sa tour natin sa province for our honeymoon. Natatawang sambit niya na alam niyang mas dadagdagan ang inis ito sa kanya. Listen, I don't know that, Brandon. And excuse me, walang honeymoon. Walang tayo. Mas mapagkakatiwalaan mo pa si Brandon kaysa sa akin, no? At teka naman, daig mo pa si John Lloyd Kerr sa linyahan na yan. Sorry na, matulog ka na lang. Kumis mo ako, nandito lang ako sa manson, sa loob ng kwarto ko. Just come here. Nakatiwangwang ang magkabila kong patita habang inaantay ka. Hindi ka talaga makausap ng matino. Anito? Hoy, seryoso ko ha? Ikaw na naman ang di seryoso sa akin eh. Sino ba naman na magkakagusto sa babaeng tulad mo? Kulang na lang manligaw ka sa lalaki. O sige, bukas na bukas din papakipot na ako, promise. Bye. Ewan ko sa'yo. Basta bukas maaga ka ha? Yes, basta ikaw. I love you. Ani rito, ngunit wala na siyang narinig na sagot mula sa binata dahil binabaan na siya nito ng tawag. Pangiti-ngiti pa siyang parang baliw habang ninanamnam ang boses nito. Hinawakan ng kanyang mga labi ng malala ang halik nito. Gosh, hindi talaga siya marunong dahil first kiss na yon. Ganun pala, parang mawawala ka sa katinoan. Pinisil din niya ang kanyang dibdib kung saan hinawakan ni Levi. Sobrang straightforward ng bunganga niya pero napaka-inosente niya sa mga ganitong bagay. Literal na isa siyang badass virgin. Wala naman siyang ibang mahihiling pa kundi ang makadama ng kahit katiting na paghanga mula kay Levi. Oras na malaman niyang may pagtingin dito sa kanya kahit na 1% lang, hindi siya magdadalawang isip idaan to sa dahas. For now, tamang landi portion at pangulit na muna. Naka-fitted backlights at white-fitted spaghetti strap ang suot niya kinabukasan. Naka-boots din siya at nakatali ang kanyang brown leather jacket sa bewang niya. Nakakulay ng boots niya. Naka-braid din ang mahaba niyang buhok. Kitang-kita niyang paglunok ng mga kasamahan niyang escorts ni Levi na puro lalaki. Can she blame them? Of course! Sinong hindi ahanga sa kurba ng katawan niya na lumitaw dahil sa fitted outfit niya?
Her breast is almost perfect. Pagkatapos niya mag-briefing sa mga kasamahan, pumasok siya sa loob ng manson ng mga Stanford. Naabutan niya nagkakape si Levi sa dining area habang nagbabasa ng online balita mula sa tablet nito. Nakita pa niya ang paggalaw ng Adam's apple nito na makita siyang papalapit dito. Kahit na nakakunot ito, may bagay na nakikita niya mula sa mata ng binata na hindi niya maipaliwanag. Relax ka lang. Ako lang to, baby. Palala niya rito na kinaumpis ng isang palad niya sa tapat na mukha nito. Umiling na lang ang lalaki dahil sa kakulitan niya. So, what's the plan for the trip? Tanong niya sa lalaki. As usual, we'll stay there for a week as I'll monitor the construction. Kapag okay na lahat, makakabalik na tayo sa Manila. Ah, sige. Ganon kasimple lang naman pala. Baka pwede naman tayong dalawa na lang pupunta sa province. Ani rito. Ayan ka na naman. Banta nito sa kanya. Okay, kung ayaw mo, edi wag. Umuulan habang bumabiyahe sila patungo sa probinsya. Nang buksan nila ang car stereo, may papasok na bagyo pala. Tumiming talagang bagyo sa biyahe nila, ha? Si Trixie pala bumalik na sa ibang bansa. Pero after a year, alam niyang babalik ang babae para sa kasal ni Levi. Di naman siya nag-aalala tungkol sa bagay na yon dahil alam niyang makukuha niya si Stanford. Wala pa sa kalahating porsyento ang pinapagawang building ng mga Stanford sa Aurora. Nauna na sila sa site ng building na nasa pinakasentro ng bayan. Hindi kagaya sa Maynila, hindi masyadong overpopulated ang lugar. Pero base sa nakikita niya mga bagong building na pinapatayo sa lugar, nagiging maunlad na ito. Marami rin palang mga turistang dumadayo ngayon sa bayan ng Aurora. Naging viral ang mga iba't ibang springs ng lugar. Cold Spring ang pinakatanyag sa bayan. Sandaling naglibot si Levi sa building at kinausap ang head engineer na namamahala doon. Pagkatapos, dumiretso na sila sa isang maliit na villa na pag-aari umano ng pinsan ni Levi na ngayon nasa France at nagbabakasyon. Maliit lang ang villa, ngunit napakaganda, napakamaaliwalas ng lugar. Nasa tuktok ton isang burolke at overviewing ang mga berdeng gubat sa napakagandang pagmasdan. Ganito ang tipo niyang lugar. Balang araw kapag magkakapamilya siya, sa tahimik na lugar siya maninirahan. She enjoys peace and quietness. Malayo sa mundong ginagalawan niya ngayon. Mula sa cottage na nasa gilid ng burol, natanaw niya ang kanyang mga kasamahan. Sina Franz at ang 3 pulis na naka-civilian lamang suot. Sina Brandon at ang 2 pa niyang tauhan sa agency. Si Levi pumasok sa loob ng kwarto nito. Tiyak niyang napagod ang binata sa biyahe. Lumabas siya at lumapit sa mga kalalakihan na masayang nag-uusap sa loob ng malaking cottage. Sanay na siya sa presensya ng mga kalalakihan. Hindi niya nangingiwi sa mga ito. Malayo siya sa pagiging mahinhin at kaya niya makipagsabayan sa mga pananalita at pagkilos sa mga ito. Boss! Halos sabay na sinambit ng mga tauhan niya na makita siyang papalapit. If you ever need anything, just go inside the villa. May pinahanda mga pagkain sa terrace. Aniya sa mga ito. Tiningnan niya si Franz mula sa kabilang mesa. Pangiti-ngiti sa kanyang damuho. Tumango lang sa kanya at nag-iba pa nilang kasamahan. Ang iba nagpunta na sa terrace upang magmerienda. Do you want coffee? Ipagtitimpla kita. Franz offered. Sige, yung may milk ha? Dagdag pa niya. May pagkamaalaga naman pala ang gwapong pulis. Ngayong gabi, kalahati ng tao ang on duty at kabilang na siya doon. Ang mga pulis sa umaga, ang grupo rin na Franz. Sana naman siya sa puyat. She was trained for that. Naalala niya pa ng huling training nila ni na Tiger, Samara, Micaela, Hope, Tanya at iba pa. 2 araw at 3 gabi silang di natulog sa gubat kasi kailangan nilang mabuhay. They were deployed in a huge unknown forest na pugad ng mga NPA. Hinahabol sila ng mga NPA at kailangan nilang makatakas at labanan ng mga ito. It is survival of the fittest among them and it was the hardest part of the training dahil konti lamang ang nabuhay sa kanila. Imagine, thousands of NPA chasing them. Akala niya noon yun ang huling araw niya sa gubat na yon, but she fought for her life. Nagtulungan silang magkakaibigan to survive, kaya naturingan silang pinakamagaling sa Black State Empire. Ang mga kasama nilang naiwan hindi na nila binalikan. Sure enough, they were dead. She remembered Micaela, isa rin sa mga naging malapit niyang kaibigan sa training. Black State Empire is one of the finest and toughest assassins. Isa sa may-ari at leader to ang kaibigan nilang si Z. Pero marami pang namumuna sa organization nila na taga-ibang bansa.
Their agency is known to be globally competitive, kaya kapag nasa abroad ang misyon, ang mga assassins ng Black State ang kinukuha. Their training is a deadly one. Walang sinasanto. Walang pakialam kung mamamatay ka. For them, death is a sign of weakness. Siya bilang si Lady Phantom, ang tanyag na isa sa mga pinakamagaling sa organization, pati na rin sina Black Ghost na si Tiger Jeller at si Samara Bright. Mukhang napakalalim ng iniisip mo Bungad sa kanya ni Franz, nadala-dala ang 2 tasa ng kape. Silang dalawa na lang palang naiwan sa cottage. Yung ibang mga tauhan nila pumasok na sa kwarto ng mga to, at ang tauhan niya nakapesto na sa ibaba ng mga puno na nakapalibot sa villa. Si Brandon nakahiga sa duyan na sinabi nito sa malaking puno ng akasya. Salamat, aniya sa binata, sabay kuha sa isang tasa ng kape na iniaabot ito sa kanya. Saktong lasa, aniya ng matikman ng kape. Talaga? Nakakatuwa naman. Baka hanap-hanapin mong timpla ko. Basta polis, no? Ang lupit mong diskarte? Ouch naman. Nagsasabi lang naman ng totoo. Napaka-judgmental mo naman sa mga gwapong polis na kagaya ko. Humagikik siya sa sinabi ng binata. Hi! Ang lakas ng hangin, no? Ani rito. Don't you find me cute or handsome? Ba't yung ibang babae sila nagpapakit sa akin? Ba't ikaw ba? Hoy! Malandi kaya ako, pero sa mahal ko lang, no? So it means, wala ka nararamdaman sa akin na kahit konting crush lang? Teka, tumayo ka nga, Aber? Utos niya sa gwapong polis. Tila batang pasit tong sumunod sa pinagsasabi niya. Para nasa formation tong habang nakatayo sa harapan niya. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Let me see nga. Nice butt, ha? Tinapik niya pa ang maambok na pangupo nito. Hype ka talaga, Kat. Huwag kang gumalaw. Humarap siya rito, tiningnan ang mukha nito sa malapitan. Ay, gwapo ka pala. Mukha mo palang parang masarap ng kainin. These lips, sigurado marami nang natikman to. Sambit niya habang pinipisil ang labi nito. Bumaba ang tingin niya sa harapan na nakaumbok na pantalan nito. Those things between his thighs are literally giant. How about this? Don't touch it. Pagsisisihan mo. Franz warned him. Malakas naman siyang tumawa dahil sa sinabi nito. Ginugon time lang naman niya si Franz. Why? Hindi ba pwede? Takot ka ba, Franz? Or, it's too hard and angry now, kaya ayoko mong hawakan ko. Di niya na natapos ang sasabihin niya dahil may biglang humatak sa kanya, papasok sa loob ng villa. Hoy, ano ba? Levi? Nagulantang siya nang ipasok siya nito sa loob ng kwarto na para sa kanya umano. You, sit down. Malakas itong sigaw sa kanya. Ano ka ba? Ba't bigla ka nilang nanghahatak? May problema ka ba? Nagulat talaga siya dahil itong mabangis na toro na bigla na lamang siyang sinungayan palayo kay Franz. I said sit down. Utos mo rin ito. Umupo siya sa kama at naka-cross arms na parang batang nakatingin sa galit na nakatatandang kapatid dahil hindi alam ang kasalanang nagawa. You see, you are under my responsibility bilang amo mo. You're here to work at di makapaglandian sa kapwa mo. Ano na lang sasabihin ng kuya mo na best friend ko? Nina tito at tita kapag nabuntis ka na lalaking yon. Nang gagalaitin itong sigaw. Kitang-kita niya ang mga ugat nito sa leeg. Tila ba timping-timpi sa kanya. Grabe ka naman. Nikis nga wala pa, buntis agad. Hanap din yung imagination mo, Levi, ha? Isa pa, I am not a teenager anymore. Ba't ka ba nang alam? Total, little sister lang naman ang tingin mo sa akin, di ba? So, older brother na rin lang ang tingin ko sa'yo. Buti pa nga si Franz, madaling kausap. Kapag sinabi kong gusto ko siya, gusto rin niya ako. Ikaw kasi napakapakipot mo. Kala mo kung sinong gwapo ang tali naman palitan. Mabilis ng sambit pero syempre, joke niya lang niya yun. What did you say? Galit na tanong nito sa kanya. Bingin ka talaga. Ang sabi ko, ayoko na sa'yo. Mas gwapo pa si Franz kumpara sa'yo, Levi. Nakakasawa pala yung pagmumukha mo. Pwede ba? Umalis ka na. Babalik na ako sa cottage dahil duty ako ngayon at marami pa kaming pag-uusapan ni Franz tungkol sa aming dalawa. Baka pagbalik ko nga sa Manila, mag-asawa na ako. Don't worry, ikaw ang kukunin naming ninong. Seryoso niyang sambit, ngunit puro bola lang ang lahat. Nais lang niyang makita ang reaksyon ng lalaki. You are out of your mind. Hindi ka na nga bata pero isip bata ka pa rin. Singhal nito. Really? Isip bata ha?
Well, ipapakita ko sa'yo na kaya ko nang gumawa ng bata. Padaan nga? Utos niya rito dahil nakaharang ang binata sa upuan. You are not going anywhere. At saan ako Di na niya naituloy dahil bigla na lamang nitong hinawakan ang magkabila niyang mukha at siniil siya ng halik sa labi. Ano ba? Sigaw niya, ngunit bigla ulit itong sinakop ang labi niya. Remember the day you told me that you can wait for me to pleasure you? Then I will do it now. Binuhat siya nito at muling siniil ng halik. Daandang binaba sa kama at mabilis na umibabaw sa kanya. Nabibingi siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Natatakot siya sa matigas at malaki nitong kargada na nakadiin sa hita niya. Levi, time first muna. Joke lang yun eh. There is no turning back. Spread your legs. Feel me against you. I will destroy you tonight. Tila ba nagsitayuan lahat ng balahibo niya sa buong katawan. Lalapat naramdaman niya ang pagdiin ng alaga nito sa tapat ng pagkababae niya. Kahit may nakaharang pampantalon, ramdam na niya ang katigasan at kahabaan nito. Pwede bang mag-grocery muna ako? Sinubukan niyang itulak ang binata, ngunit tila bingi itong muling tinakpan ang labi niya at masuyong sinipsip ang labi niyang namumutla dahil sa nerbiyos at takot ng mga sandaling iyon. Time out muna please, hindi naman ako makahinga eh. Sinubukan niyang itulak ang binata mula sa pagkakadagan sa kanya, ngunit talo siya. He sealed her lips again. Daman niya ang mainit na labi ng binata. Napapaungol siya kaya't malayo nitong ipinasok ang dila nito at may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puson habang patuloy na pinagsasaluhan ang mainit na halik. Bumaba ang labi ng binata sa kanyang punong tenga, sa kanyang leeg, sa dibdib kahit may damit pa. Kitang-kita na kung gaano to katayog. Bahagya pa siyang tinayo ng binata to completely undress her. Tayong underwear na lang natitira sa katawan niya. Ganon din to. Dahil pagkatapos niyang hubarin, mabilis pa to sa kidlat na nagtanggal din ang saplot niya. He embraced her again and smelled her fragrance. His nose passed on her lips, down to her neck, to her breast, sa puso at tumigil sa mahiwagang hiyas. Hinila niya ang buhok nito nang bigla nitong sunggaban ang pagkababae niya. Hindi niya inaasahan, may ganun pala pagdating sa kama. Akala niya naman lips to lips lang. Pati pala perlas ng silanganan, kinakain din. Gusto niya hilahin ang sariling buhok dahil napaka-ignorante niya pagdating sa pakipagsalo. Levi, itigil mo na yan. Hindi naman eat all you can ang lerlat ko eh. Gago ka talaga, ihina ako eh. Aniya sa binata na wala yatang planang tumigil. Nakangisi ito nang tumigil na. Nilabas ang mabangis na alaga. Halos maduling siya sa size ng alaga ni Levi. Indeed, isa nga itong Stanford. Walang duda may dugong banyaga ang nananalaytay dito. Come on, hold it baby. Anito. Inawakan nga nito ng kamay. Gosh, ang tigas Levi. Ang laki. Manghang sambit niya. Kaya mo ba? Ano bang klaseng tanong yan Levi? Paano ko malalaman kung hindi ko... Napahiyaw na lamang siya nang bigla nitong bigyang kaganapan ang pagitan nilang dalawa. Pakiramdam niya kinakatay siya sa sobrang sakit at hapdi. Feeling niya isa siyang papel na pinunit ng biglaan. That was really unexpected. First time niyang umiyak sa sakit. Tinamaan siya ng bala dati sa bakbakan, nasugatan, nasaktan sa training pero never siyang umiyak. Sa hayop na kargada lang ni Levi siya napaluha. Ang ingay mo kasi. Pwede pa ba? May space pa? Tanong nito sa kanya. Bakit? Hindi pa ba sagad? Naku, Levi, tanggalin mo na, please. Naiiyak pa niyang sambit. 3/4 pa lang. Give me more space, baby. Halos mahimatay pa siya nang sinagad nito sa kanyang loob. Gago ka? Anong space? Anong akala mo? Space for rento? Damuho ka? Bilisan mo na. Nawawala ng hapdi. Sabay ang kanilang mga halinghing dahil sa pagiging isa ng kanilang mga katawan. Ang kaninang mahinang paggalaw ni Levi naging mabilis. Bawat paghagod ng alaga nito sa kanya, nagdadala ng iba yung sarap sa kanya. Ganon pala yun. Sa una lang masakit. Masaya siya at walang pinagsisihan sa nangyari sa kanila. Mahal niya si Levi, kaya inialay niya ang sarili niya dito. Ano, masarap ba? Ako, masarap ba ako, Levi? She asked him back. Yeah, Kath. Hindi ko inakala na birhen ka pa. I'm sorry kung nasaktan ka kanina.
Mahal kita kaya ako binigay ito sa'yo, no? Ano akala mo sa akin? Dahil sa bibig kong hindi censored, hindi na rin virgin? I may kiss many wine bottles, but your lips are my first. Isa pa? Sabihin mo muna kung love mo ko. Sandaling natahimik ang binata. Naiintindihan naman niya eh. Masyado pang maaga pero alam niya, may pabang siya sa puso nito kahit di man ito aminin. Kath, pananagutan kita. Alam kong napaka-tradisyonal nito dahil parehas naman natin ginusto, di ba? Pero pananagutan kita. Hindi ka maagarabyado. Pakakasalan kita. Seryosong sambit nito. What? Di makapaniwalang sambit niya sa binata. Yeah, as soon as we get back to Manila, magpapakasal tayo. Kung okay lang sa'yo? Anito? Teka, mag-iisip muna ako. Oo, yes na yes, Levy baby. Masaya nitong sambit sa binata. Pero it will be a secret marriage, okay? May ayusin muna ako. Sige, kahit secret basta kasal tayo, okay na. Ani rito. Hinalikan siya nito ng tungki ng ilong sa kanyang baba at sa kanyang labi. Matutulog siya ngayon na masayang masaya. Napaaga yata ang Christmas gift niya. Ang bilis pala. Bumuka ka lang siya, asawa niya na kaagad. Kaya lang sikreto muna. Tama nga naman si Levi dahil mabibigla ang parents nila. At isa pa, kaka-announce lang na engagement nito at Trixie. San ka na lang pupulutin, Trixie? Gusto niyang hanapin ang GMRC at ESP teacher ni Levi nung elementary at high school. Gusto niyang magpasalamat dahil may good manners and right conduct ang lalaki. Kung hindi pala siya birhen, hindi nito pananagutan ang nangyari sa kanila. Kung ano-anong bagay ang pumapasok sa isip niya, pero ang pinakamahalaga, magiging Catalea Valkyrie Johnson, Stanford na siya, pagbalik nila sa Maynila. Hindi siya tinigilan ni Levi ng gabing yon. Naka-4 na rounds pa sila magdamag. Walang kapaguran ng lalaki, pero siya, para battery na lobat na. 10 o'clock in the morning. Sambit niya habang tinitingnan ang relo niya. Bigla niyang natapik ang noon na malalang nangyari sa kanila ni Levi. 10:00 ng umaga na ngunit mabigat pa rin ang talukap ng kanyang mga mata. Gusto niyang matulog muli ngunit ihing-ihi na siya. Napamura siya dahil hindi niya naigagalaw ang kanyang mga binti. As in, napakasakit at kahit konting galaw lamang hindi niya magawa. Her middle area also is really sore. Parang umaapoy ang pagkababae niya. Para siyang matanda habang unti-unting gumagalaw at tumahakbang papunta sa comfort room. Sa tanang buhay niya ngayon lang siya nalumpo ng ganito. Nakasuporta ang monoblock chair sa unahan niya habang tinutulak niya ito. Tingnan mo na, Catalea Valkyrie, nakakahiya ka talagang malandi ka. Sigaw niya sa kanyang sarili. Hey, good, dahil gising ka na. Magpapadala ako ng food kay Manang sa kwarto mo ha. I know nahihirapan kang kumilos ngayon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Maaga kong umalis patungo ng site. Oo nga, masakit talaga ang buo kong katawan, lalo na mga hita ko. Next time hindi na yan ganyan kasakit. May next time pa? Pwede ba seasonal lang? Like birthdays, Christmas, New Year? Syempre naman, araw-gabi. Tell me, straight Levi, mission mo bang patayin ako? Nagtataka niyang tanong. Imbes sumagot, tumatawa lamang ito mula sa kabilang linya. Di nagtagal kumatok sa kwarto ang yaya ng pinsan ni Levi na si Aling Delisa. May dalang sabaw ng manok, rice at water. Magana siyang kumain dahil sa sobrang gutom. Daig pa niyang nag-marathon run sa lagay niya ngayon. Mamaya pag okay na siya, pipilitin niyang tumayo at lumabas. Hindi siya sanay na nabuburo lang sa kwarto. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan niya si Samara. Oh, kamusta ang probinsya? Bunga dito sa kanya. Masaya. Alam mo kung bakit? Magilaw niyang tanong sa kaibigan. Ano, dahil magkasama na naman kayo ni Levi? Hindi lang yon, Samara. Mag-aasawa na ako. Magpapakasal na kami ni Levi pagbalik namin dyan. Masaya niyang sambit. Wow, as in talaga? Yes naman. Okay, ano pang next joke mo? Tanong nito. Ay, kaibigan ba talaga kita, Sam? Ikaw ang nagbubukod tayong tao na hindi naniniwala sa akin. Paano ba ako maniniwala, ha? Lagi mo naman sinasabi sa amin yan na keso, kayo na ni Levi pero in the end, ikaw lang nakakaalam. Yung kasal ninyo siguro, ikaw lang din mag-isang may alam. Kung makapanglait ka naman, bes, wagas Hoy, magiging Mrs. Stanford na ako next week, pero secret marriage nga lang.
tayong tatlo lang nakakaalam. Dagdag pa niya. Bigla itong humalakak ng malakas sa kabilang linya. Namaligno ka ba? O bilog ang buwan ngayon? Cataleya Valkyrie, it's time to go back to Earth. Natatawa nitong Saan. Bahala ka na nga sa buhay mo, Samara. Isasampal ko sa iyong wedding ring ko. Just wait and see. Aniya sa kaibigang walang tiwala sa kanya pagdating sa love life niya. Parang baluto sa kabilang linya na tumatawa mag-isa. Napahinga muna siya bago naligo at lumabas sa villa. 2 taon lang ni Levi ang naroon. Ang iba umescort sa binata papunta ng site. Guardy! Tawag niya sa pulis na naiwan. Ang mga tauhan niya nasa tent pa mga tot natutulog. Can you drive for me? May bibili nang tayo sa grocery sa bayan. Aniya rito. Sure, ma'am. Ano pong nangyari sa inyo, boss? Bakit ganyan ka po maglakad? Ito ba? Natalisod kasi ako kagabi sa banyo. Tumama yung binti ko sa semento na nakaharang sa gitna. Paliwanag niya rito. Masakit po ba talaga? Tanong nito. Masarap talaga. Ay oo, masakit pala talaga. Obvious naman hindi ako malakad masyado, di ba? Aniya. Kumamot to sa ulo at kinuhang kotse niya sa likod ng villa. She needs energy drink. Lahat yata ng stored energy niya nawala dahil kay Levi. Parang dito napapagod. Napapakagat-labi siya tuwing naalala at iniisip ang nangyari sa kanila kagabi. Boss, ako na lang papasok sa grocery. Madaming tao o baka mahirapan ka? Sige, mabuti pa nga ikaw na lang. Ano po ba mga bibilhin? Iba't ibang biskwit, junk food, chocolate at energy drink. Okay po. Yung energy drink po ba maliit o yung malaki? Tanong nito. Basta yung mahaba na matigas. Ano po, boss? Nagtatakang tanong ni Gardy. I mean, yung malaki at yung glass yung bote. Aniya. Sinampal-sampal ang mukha. Nababaliw na ata siya at kung ano-anong iniisip niya sa mga oras na to. San ka galing? Bakit kasama mo si Gardy? Anong ginawa ninyo? Seryosong mukha ni Levi ang nabungaran niya na naghihintay sa kanya sa labas ng terrace. Ang ibang mga tauhan nakatambay sa labas at ang iba nagpapahinga. Ay, akala ko nasa Miss Earth question and answer portion ako. Ba't ko naman sasagutin ang tanong mo, Levi, ha? Asawa na ba kita? Ni boyfriend at girlfriend label nga, wala, kaya, ikaw ang sumagot dyan sa tanong mo. Nakapamayawang niyang sambit dito. Ito lang habang sinasabi ko eh. Sakit ng ulo ka lang. Bulag ka, no? Anong tingin mo dito? Ay tinaas niya ang plastic na hawak at pinakita ang energy drink sa binata. I need to recharge. Pati laway ko natuyo sa'yo kagabi. Bulong pa niya sa tenga nito. Sinamahan isang dampi ng halik sa leeg ang binata. You see, I cannot even walk straight. Para kang bagyo, ang tindi ng hagupit mo. Is that a compliment? Hinila siya nito papasok sa loob. Umupo ang binata sa sofa. Siya naman ay parang batang nakaupo sa kandungan nito. Binigyan siya nito ng smack kisses sa pisngi. Gusto mo, ulitin natin ang single number? Tila na himasmasan ng binata at ngayon, puno na ng dambing ang tono nito. That's Levi. At times he could be sweet and at all times, suplado. Levi, stop! Awat niya sa lalaki na magsimulang lumikot ang kamay nito. Pumasok sa loob ng kanyang shirt at mabilis tinanggal ang hook ng bra niya. Pinisil ang isa niyang dibdib. Just a quick ride, baby. Anito bago sakupin ang kanyang mga labi. Nabitawan tuloy niya ang plastic na hawak-hawak na pa rin. Niyakap na rin ng binata at tinugon ang halik nito. Napakasakit pa ng katawan niya, pero gustong-gusto rin niya ang ginagawa ni Levi. Matagal na niyang ini-imagine ang eksenang ito, kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Para na siyang nanalo sa loto dahil all-in-one package na ang isang Levi Nathaniel Stanford. Guwapo, mayaman, hot, malakas ang appeal, malaking kargada, at marami pang iba na worth dying, worth loving for. Not to mention na may pagka-traditional type ito, dahil pakakasalan siya dahil virgin na virgin siya. Feeling niya tinalo pa niya si Birhing Maria sa regal niya ngayon. Bigla siyang humingi ng tawad sa Panginoon dahil sa pandadamay pa niya. Levi, may makakakita. Ani nga ng akmang huhubaran na siya nito. They won't come inside unless I summon them. Wala rin si Yaya. Bukas pang balik. Anitong mabilis tinanggal ang polo, pantalon at underwear nito. Muli siyang hinila sa kandungan at sinimulang halikan ng leeg niya. Inalalayon siya ni Leving tumayo at lumipat sila sa isang mas mahabang sofa. Inihiga siya ng binata.
Hindi nagtagal na bigyang kaganapan ng pagitan nilang dalawa. Masarap ang bawat ginagawang galaw ng lalaki. Napahawak siya sa sandigan ng sofa. For God's sake, he is not normal. Ibang klase rin to. Dinaig pang training nila sa Black State Empire. Kapwa sila tila naghihingalo at pawis na matapos ang kanilang pagtatalik. Masakit pero masarap. Muli siya napakagatlabe dahil ini-imagine pa rin niya hanggang ngayon ang estilo ni Levi kanina habang nagtatalik sila. Is he a demigod?